Okay, a little bit of overtime there. Are we all happy today? Amen. We must, because we are before the presence of God. To God be the glory. And sa mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, nag-celebrate tayo ng ating araw ng kalayaan. Kaya, Happy Independence Day. Ongoing naman yan, hindi lang nung June 12. Amen? Because when we were freed, how many years we are freed already from the colonization? Oh, praise the Lord. 127 years na po tayong malaya. Thank God. Amen. Now, our topic is about being set free. Set free. It says in Romans chapter 6, verse 22, and I'd like to read this in the book of Amplified Version. Alam nyo, mga kapatid, the meaning of independence is being free from any power, from any control of anything that has power, right? Amen. Kaya, tayo ng mga Pilipino, nang tayo napalaya na, amen, hindi na tayo mga tuta. Sabi nila, mga tuta daw tayo ng mga kano, o kung ano pa man. Pero nang tayo'y malaya na, nakatayo na tayo sa ating sariling paa at matatawag na natin ang ating sarili na tayo ay bansa. Ngayon, that is about the secular independence. Mayroong pagkakaiba ang kahulugan ng pagiging malaya sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ngayon, sabi dito sa ating teksto, but now, since you have been set free, by the way, that's our topic, set free. Can you say it once again? Set free. One more time. Set free. Amen. Set free. Okay, but now since you have been set free from sin, and you have become willing slaves to God, you have your benefit. That's your benefit. That you are set free. Amen. Set free. Sa atin ng mga Pilipino, again and again, that's our benefit. Amen. Na tayo malaya na. Praise the Lord. Ngayon, sa mata ng Diyos, ito ang ibig sabihin ng mga pinalaya na. You have your benefit, resulting in sanctification, being made holy, and set apart for God's purpose. And the outcome of this is eternal life. So what is the meaning of being set free by our God through our Lord Jesus Christ? Being sanctified. You are called holy. Tinawag kang banal. Ano pa? You are set apart. Kumbaga, ikay iniahon sa dating kalagayan. Before your condition, our condition before God ay talagang kalungkot-lungkot. Dahil ang kasalanan ang dahilan, bakit naging masyadong mababa ang ating kalagayan sa mata ng Diyos? Pero nang tayo'y pinalaya na pala ng Diyos, hindi lang ikaw ay binanal, pero ikaw ay pinili. Hinirang. Tinawag. Inialis. You're exclusively called out. Oh, you're so precious. Praise the Lord. You're so precious. Mambihira. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, can you just imagine, hindi naman tayo kagandahan. Hindi naman tayo mayayaman. Hindi naman tayo yung mga Elon Musk. May mala Elon Musk pa dito. Hindi nga tayo umaabot maging sa criteria ng sanlibutan. Pero sabi ng salita ng Diyos, you are set apart. Praise the Lord. You are consecrated. Meaning, nilagyan ka, binigyan ka, inilagay ka sa mas pinabanal na kalagayan. Praise the Lord. At hindi lang yan, sabi dito mga kapatid, for God's purpose. Ang mga pinalaya na pala ng Diyos ay mayroong layunin ng Diyos sa atin. Mayroong tungkulin tayo sa Diyos, tayo ng mga pinalaya. At
At hindi lang yan, ang pinakabunga ng mga pinalaya na ng Diyos. Can you imagine? Sabi po, the outcome of this is eternal life. Praise the Lord. Glory. Eternal life. You know how long is the span of life on earth? Sabi sa Psalm 91, hanapin niyo sa anong verse yan. Verse 12 ba yan? Paghihanap nga. 70 to 80. Oh. 73 scores and a 10. That means 20 times 3, 60. Plus 10, 70. That's the lifespan. According to the Bible, ha? Sabi ng salita ng Diyos, ang taong mabubuhay lang ng 70 years. Kung umabot pa ng 80, sabihin mo sa sarili mo, mapalad ka na. Puta na. Puta. Ganyan lang kaigli ang buhay ng tao. Pero sa mga pinalaya na ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, the outcome of this is eternal life. Now, gusto ko kayong tanungin, what is your understanding about eternal life? Ano ang pagkakaintindi natin kapag pinag-uusapan ay buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ba ay nagsisimula lamang kapag nakita mo na si San Pedro? Ang buhay na walang hanggan ba ay mararanasan mo lang kapag nakita mo ng kaharian ng Diyos? Kapag nakita mo na ang mga libu-libong anghel sa langit, ang Diyos na nasa kanyang trono, ang Panginoon na nagligtas sa'yo, yun ba? Doon ba? John 5:24. Anong sabi sa Amplified Version? When you are truly transformed because you are set free by God, your eternal life begins now. Praise the Lord. Praise the Lord. I assure you, and most solemnly say to you, the person who hears my word, the one who heeds my message, meaning the one who pays attention to my message, and believes and trusts in Him who sent me, possesses now. Now. Praise the Lord. Eternal life. So my question is, who among you, people of God, received eternal life? Praise the Lord! Kakaunti lang? Praise the Lord. Who among you, people of God, Praise the Lord. received eternal life? And that eternal life you possess begins from the time you were transformed and is ongoing until now and until the day our Lord returns. And until we celebrate and spend eternity there in heaven. That is what eternal life is. Hindi lang yung pagbaanginag mo na ito pala si San Pedro. Ito pala si Kristo sa langit. Ito pala ka rin. Hindi po. Once you're set free, your eternal life begins now. Praise the Lord. Kaya nga, kung ito ay isang regalo, gusto mo ba yung regalo mo, sa susunod mo na lang tatanggapin? Diba nga, kapag yung kaibigan sabi, uy, may regalo ako sa'yo. Uy. Hindi nga, ano, sabihin mo na. Sige, bukas na lang. Ano, bukas? Okay, next year na lang. Ano ba yan? Pwede ba kayo mo nabigay? Ano ba kasi yung regalo mo? Bigay mo na yung regalo mo ngayon. Diba? Kung may regalong ibibigay sa'yo, bakit mo ba ipagpapaliban? Gusto mo, buhay na walang hanggan mo, tanggapin mo next year? Eh, paano kung next year, patay ka na pala? Sa'yo naman ang regalo. Diba mga kapatid? Kaya, we were set free by our God through our Lord Jesus Christ. We receive the very outcome of our freedom, which is eternal life. Praise the Lord. Now, what are the truths? I will give you 3 only. Like always. What are the truths about our divine freedom? What are the biblical truths about our independence? 1, freedom from the power and dominion of sin. Can you say it once again if you are listening to me? Freedom! Hindi ko na marinig yung mga iba. Freedom from the power and dominion of sin. Did you know? Whoever you obey,
You make yourselves slaves to that. Kung ano yung mga sinusunod mo, sinusundan mo, yan, nagiging kang alipin ng mga yan. Halimbawa, Facebook. Kaya you know idolatry? Idolatry is not just about worshiping the hand-carved or handmade idols. Truly. Hindi lang yan ang idolatry. Anything that is between and against God is idolatry. Whatever you obey that is against the will of God is idolatry. Sabi sa Romans, basahin nga natin dito, in chapter 6, verses 16 to 18. Anong sabi ng salita ng Diyos? To God be the glory. Hindi nyo ba alam na alipin kayo ng Facebook? Unay. Oh, hinahanap niyo ang Facebook? Unay. Tapusin natin ang talata. Amen. Okay. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Totohanan. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito'y kamatayan. Unay. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos. Amen. At ang dulot nito'y katuwiran. Praise the Lord. Di pa tapos yan. Hanggang verse 18. Sabi sa 17, noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, kung di ka pa pumalampak. Amen. 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 Pero salamat sa Diyos, dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro niya. Kung sinusunod natin ang Diyos, tayo'y alipin nino? Diyos. Ng Diyos. At ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay katwiran ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, the biblical truth about our divine freedom, we became free. We were free from the power of sin, from the power of death. Now, I want to guide your thoughts and understanding right now. Maybe you're saying to yourself, what is this person trying to me? What's really my identity right now if I have not received Christ? Sabi dito sa Acts, in Acts chapter 26, verse 18, mga kapatid, ito lang naman ang kalagayan natin noon, nang ang sinusunod natin ay hindi ang Diyos. Para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Kaya ano pala ang kalagayan natin nang hindi pa ang Diyos ang ating sinusunod? Sabi, nasa kadiliman. Anong sabi pa ng salita ng Diyos? Nasa kapangyarihan ni Satanas. Walang kapatawaran sa mga kasalanan. Pero dahil tayo'y pinalaya na, Praise the Lord. mga kapatid, paano mo masasabi ikaw ay pinalaya na when there is this true transformation? Hindi kasi lahat ng nag-aangkin, ako'y Kristiyano na, pare! Ako'y Kristiyano na, pare! Mga kapatid, there is a true transformation to someone who has been freed by our Lord Jesus Christ. There is a genuine change within you. Kaya mga kapatid, mamaya kapag may time, kausapin niyo yung mga kapatid natin. May ilan dito, naku. Kapag lumayas ng bahay, ilang months? Kapag umuwi, pangalan di na alam. Mayroon pa dito, nakulong. Pero mga kapatid, lahat ng mga kasalanang yaon, sabi ng salita ng Diyos, pinatawad na tayo. Praise the Lord. Just imagine, pinatawad tayo nang tayo'y
pinalaya ng Diyos. Kaya, we should obey God for us to become slaves to God. Again and again, whatever it is that is in between and against God is idolatry. Sabi ko nga kay Elder Vince, you know, selfishness is idolatry. Kapag sarili mo iniisip mo, pagsamba sa Diyos-Diyosan yan eh. Yung sarili mo, Diyos mo. Kapag di ka nagigikapo, that's idolatry. Sinasamba mo, yung salapi mo, hindi yung Diyos. Diba mga kapatid? Kapag ang sarili mo ang yung inuuna at hindi ang katwiran ng Diyos, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero mga kapatid, napakapalad natin dahil nang tayo'y pinalaya na ng Diyos, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Siguro, sabi mo sa sarili mo, okay, kung ako'y mabautismuhan, palagay ko, siguro, walang magbabago sa akin. Hallelujah. Tuloy pa rin ang tropa. Tuloy pa rin ang mga nightlife. Hallelujah. Tuloy pa rin ang mga hangovers and everything. Hallelujah. You know, to someone who has been freed by our God through our Lord Jesus Christ, it says, shall we read in John 16, verses 7 to 8, sabi sa Amplified Version, and He, when He comes, this is a capital H. Who is this? The Holy Spirit. Amen. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. And if I do not go away, the Helper, who's the Helper? Holy Spirit. The Holy Spirit, amen. The Helper, the Comforter, the Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby, will not come to you. But if I go, I will send Him, who? The Holy Spirit to you. Amen. To be in close fellowship with you. Praise the Lord. Meaning, nang tayo pinalaya ng Diyos, nang tayo nahugas sa ating mga kasalanan, the Holy Spirit is now fellowshipping with you. Amen. Now, if the Holy Spirit fellowships with you, with us, sabi sa verse 8, and He, when He comes, will convict the world about the guilt of sin and the need for a Savior, and about righteousness, and about judgment. Kaya masasabi mo sa sarili mo, bakit may bumubulong sa akin? Na hindi ko dapat ito gawin dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. That's the power of the Holy Spirit. Amen. Di ba mga kapatid? O sige, sino sa atin dito gusto pumatay? Hallelujah. May gusto bang pumatay dito? Baboy. Daga. Ng baboy? Alok. Ngayon, tanong ko lang, ito ha, real talk. Bakit ayaw mong pumatay? Kasalanan. Kasalanan sa Diyos. Because it is a sin. Di ba nga sabi sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Amen? Kaya tayo pala, mga kapatid, na mga pinalaya na ng Diyos, huwag kang mag-alala dahil ang banal na Espiritu ay sumasa iyo. Kaya nga, we feel guilty whenever we do not do the will of God. Because the Holy Spirit fellowships with you. Oops, huwag mong gagawin yan. Di ba ayaw ng Diyos yan? Ito gawin mo. Di ba ito utos ng Diyos? Because of the Holy Spirit. Amen. Kaya mga kapatid, we thank the Holy Spirit as well because the Holy Spirit helps us mapanindigan yung kalayaan natin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya dyan nangyayari ang transformation because the Holy Spirit fellowships with those who have been freed by our Lord Jesus Christ. Diba? Pagtutuon nyo nga, diba? Amen.
Ang laki ng pagbabago. Praise the Lord. Di ba mga kapatid, alam niyo makakasulat tayo ng isang napakalaking aklat dito. Yung buhay natin ngayon, ikukumpara natin noon, napakalaking pagbabago. Thank you, Lord. Totoo yan. Amen. Tingnan nyo, ngayon, tingnan nyo mga itsura natin. Dati, hindi nga tayo maitsurahan eh. Diba? Eh ngayon, kapita-pitagan. Lord. Bakit po? Because you want to present yourself unto God. Amen. Holy, acceptable. Right? Brothers and sisters, Amen. are you with me? Amen. To God be all the glory. Kaya mga kapatid, this is the transformative power of salvation. And because we are now freed from the bondage of sins, you can see the contrast. Amen. Kaya kung tayo'y pinalaya na, huwag na nating hayaan na tayo ay makulong muli. Huwag nating hayaan tayo magapos muli. Sapagkat tayo kinalagan na. Tamang-tama yung opening prayer kanina. Sabi ko sa Diyos, Lord, this is the message. This is the message. Break loose every chain. To God be all the glory. We are free indeed. Sabi sa John 8:36, kung ikaw ay tunay na pinalaya na. Sabi sa Amplified Version, mga kapatid, so, if the Son makes you free, then you are unquestionably free. No one will shadow you and say, hey, you're not free yet. You're still guilty of your sins. You're not acquitted yet. Hindi ka pa absuelto. Eh kung ang salita ng Diyos niya, ang sabi, kung ikay pinalaya na, pinalaya ang tunay. And no one can ever question that freedom that you receive. To God be all the glory. Pangalawa, mga kapatid, we have become slaves to God. Nadaanan natin kanina yan, hindi po ba? Kung sino ang sinusunod mo, sinusundan mo, yan ang ginudiyos mo. Ngayon, tayo ng mga sumusunod sa Diyos, maliwanag na ang ating sinusunod at ginudiyos ay ang tunay na Diyos. Amen. Kaya ang mga pinalaya na sa kasalanan, mga kapatid, nakikilala natin kung sino ang ating susundin. Kaya nga kayo narito. Imbis na sana time and a half kayo. O kaya double pay. Di ba mga kapatid? Di sana, nag-chicks na lang kayo sa labas. Hallelujah. O kaya nag-hang out. But you're here. Amen. I wonder why. Why are you here? God be all the Why glory. are you here? Praise the Lord. God is good. Because you submit yourself to God. Amen. You fully obey the will of God. To God be all the glory. And it says in Romans chapter 6, verses 20 to 21 and 23, sabi sa Amplified Version, mga kapatid, sabi dito sa Amplified, when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. What is the meaning of you were free in regard to righteousness? Wala kang pakialam kung anong kalooban ng Diyos. Wala kang pakialam kung anong katwiran ng Diyos. You do not want to conform to God's will because you say to yourself, hey, I'm free from God. Amen. Jesus' I'm name. I'm free from God. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. I'm free from God. Amen? Ano ang ibig sabihin ng we're free from God? You don't want to submit. You don't want to conform to the will of God. Kaya nga, that has nothing to do with me. That faith has nothing to do with me. God has nothing to do with me. I don't need Christ in my life. I don't need to hear the word of God. I don't want to waste my time fellowshipping with those holy ones saying, praise the Lord. Hallelujah.
Mga kapatid, that is who we were. Before. Kung baka hallelujah talaga tayo. Hallelujah talaga tayo. You see, this was who we were. We can't be even bothered. We don't want to be bothered, right? Amen. Diba? Oh, diba tayo? No. Meron kaming lakad. Showing. That's for show. Inay. Diba mga kapatid? We give room for the desires of our flesh. Inay. We don't want to say bye-bye sa mga kasalanan ating bine-baby. Naku, paano pag mababago ako, mawawalan ako ng tropa. Hallelujah. Wala na akong chicks. Bawas ratio, walang inom, walang sigarilyo. Pag-iika po pa. Praise the Lord. Kapatid, look. Tingnan Praise mo the sa Lord. sarili nyo. Because now, you have the desire to conform to God's will. Because now we are slaves to God. Yes, Lord. Mga alipin na tayo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Itutuloy natin ang pagbasa. Sabi sa 21 and 23. So what benefit did you get? Anong pinakinabangan mo noon? What benefit did you get at the time from the things of which you are now ashamed? Wala. At yan pa ay magdudulot ng kamatayan. Diba? Basahin natin sa Tagalog ito. Mga kapatid, ano nga ba ang napana ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiyanan ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Totoo ba? Nakamatayan pala. Ang bunga ng kasalanan na nooy ayaw nating iwan, pero ngayon ay hindi na natin pinagmamalaki. Pinagmamalaki pa ba natin ang ating mga kasalanan ngayon? Answer me now. Pinagmamalaki ba natin ngayon ang ating mga kasalanan? No. Sabi sa 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Kaya mapalad pala at hindi kawalan na tayo ay maging alipin ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil na-absuelto tayo sa kamatayan. Dalawa lang naman ang pipiliin mo dyan. Ang Diyos o ang kaaway ng Diyos? Sino bang kaaway ng Diyos? Tanim. Oh. Sino ba ang ayaw ni Satanas? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, may bunga pala kung tayo ay magpaalipin sa katwiran ng Diyos. Amen. Sapagkat kung ngayon din ngayong araw na to, sasabihin ko sa inyo ng tapatan. Praise the Lord. Kung hindi pala tayo magpapaalipin sa Diyos, if we will not fully submit to the will of God, ngayon pa lang, this is how God looks at us. Sabi, kamatayan. We are dead in the sight of God. If we do not fully submit ourselves to God. Can you just imagine? Buhay ka pa pero patay ka na. Harapan ng Diyos. Buhay ka pa pero patay ka na. Ngayon, ano ba pinagsasabihin, sister? Buhay pa ako pero patay na ako. 1 Thessalonians 5:23, I want you to know, life is not just about your physical life. You have your spirit. You have your soul. Where in fact, as enumerated, first and foremost, is the Spirit. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan. Amen. Amen? Ano? Ano ang buong pagkatao? Ano ang buong pagkatao ng tao? Sabi, ang Espiritu. Ano ang unang-unang binanggit? Espiritu. Kaluluwa. Katawan. Likas sa tao, lagi niyang bibigyan ng daan yung kanyang katawan.
Pero kalilimutan niya ang kanyang espiritu at kaluluwa. Kaya pala tayo, noon nang tayo hindi pa pinalaya, ay patay sa harapan ng Diyos dahil yung espiritu at kaluluwa natin namumutawi ng kasalanan. Pero sa mga pinalaya na, Praise the Lord! sa mga pinalaya na, buhay ka pa ngayon at buhay ka sa harapan ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Thank the Lord! God be the glory. Your spirit, your soul, your body are both alive. Amen! Praise the Lord! Buhay ka. Humihinga ka at buhay ka sa harapan ng Diyos. Can you just imagine that? Amen. Bakit hindi mo tatanggapin? Ang kalayaang ibinagkakaloob ng Diyos sa'yo. Amen. Purihin ang ating Praise the Panginoon. Lord. Ang sabi pa dito in 1 Corinthians 7:22. At kung tayo talaga'y alipin na ng Diyos, tayo alipin ni Kristo. Amen. Alam nyo, real talk ito, nang ako'y di pa matibay-tibay at malalim sa pananampalataya sa biyaya lang ng Diyos. Ngayon na tayo ay pinauugat. Ang tingin ko noon sa paglilingkod ay kabigatan. Amen. Nabibigatan ang aking puso. Kapag nauutusan, sa isip-isip, utos na naman. Nalang puto. Ano na lang puto. Hallelujah. Noon tayo hindi malalim pa, kabigatan sa atin ang paglilingkod. Pero aminin natin ngayon. Alam nyo, sa biyaya ng Darakan. kahit sa mga bagong mga mananampalataya, nakikita ko, hindi kabigatan ang paglilingkod ng Lord. I am a witness. Amen. Maging adik sa kapatid. Tingnan nyo ito mga Adik kapatid. sa salita ng Diyos. Sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. Ang tao namang malaya ng tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. That is why our servitude proves that we are really slaves of Christ. Yung paglilingkod mo, yan pala ay katunayan na kay alipin ni Kristo. Amen. Yan mga alipin mo, yung mga paglilingkod mo na ganap, yung mga paglilingkod mo na sakdal, na napakabango sa pang-amoy ng Diyos. You know, these righteous sufferings are sweet-smelling aroma. Amen. O sino sa atin dito pumunta kanina, nagpabango? Praise the Lord. Diba? Kung magpabango kayo, wagas eh, no? Pati bibig eh, no? Diba, mga kapatid? Pero yung ating mga ganap na paglilingkod pala, ito ay patunay na tayong tunay na alipin ni Kristo. Kaya ang tunay na alipin ni Kristo, mapaglingkod. Amen. Praise the Lord. Masipag. Amen. Maglingkod. Masayang. Maglingkod. Praise the Lord. Masunurin sa paglilingkod. Amen. Mabunga sa paglilingkod. Yan ay katunayan na tayo ay pinalaya na. And our servitude leads to true freedom. Di ba mga kapatid? Nang tayo ay di pa malaya bilang isang bansang Pilipinas, sino bang nagpapasunod sa atin? Di ba kung sino-sinong boses na nga lang ang sinusunod natin kapag sinabi ng ganitong bansa, gagawin, sabi nyo nito, ganito, ganyan, etc., etc. Pero nang tayo naging bansa, mayroong tinig na nagsasalita sa kalagitnaan ng mga mamamayan. Tayo ngayon na pinalaya na ni Kristo, ang kanyang tinig ang ating pinakikinggan. Kaya, when we are slaves to Christ or slaves of Christ, you understand very well in Luke 4:8, Amplified Version, that you must serve the Lord your God only. Amen. Jesus replied to him, "It is written, and forever remains written." Hindi magbabago ang utos na ito. Amen.
Amen? Amen. Hindi magbabago to. Ano ang sabi ng Panginoon? You shall worship the Lord your God and serve only Him. Praise the Lord. Kaya wala pala tayong ibang paglilingkuran. Maging ang sarili natin, di natin yan paglilingkuran. Iuuna natin si Kristo. Dahil nga tayo, alipin tayo na kung sino man ang ating sinusunod, ay tayo alipin niya. Amen. Kaya tayo, alipin ni Kristo. Amen. Kaya sino ang paglilingkuran natin? Si Kristo. Si Kristo. Amen. Ang Diyos. Kaya, hindi mo talaga makukonvince ang isang tao kapag sinabi niya, ako'y alipin ni Kristo. Pero iba ang pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran ay ang sanlibutan. Ang pinaglilingkuran ay sarili. Kaya nga di ba nauso ang selfie? Selfie. The world is becoming even more selfish as ever. And that is prophesied in the Bible. Ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, mawawala ng pag-ibig sa bayan, mag-aaway-away, maglalamig ang pag-ibig sa Diyos, tatalikod sa pananampalataya. Pero mga kapatid, maliwanag sa atin ng mga pinalaya na ng ating pinaglilingkuran ay si Kristo. Uulitin ko ang sabi ng Panginoon, it is written and forever remains written. Hindi nalalaos ang utos ni Kristo. Kasi ngayon, lalo na sa generation ngayon, napaka-innovative. Right? Napaka-develop ng modern time, Facebook time, computer time. Diba? Man can be bothered because he's fixated and preoccupied when it comes to the innovations of the world. Kasi laos. Laos maglingkod sa Diyos. Napakaraming mga bagay ngayon na ma-enjoy ng tao. Hallelujah. Right? Gadgets, whatsoever. Right, mga kapatid? Kung ano-ano ang pinagmamalaki ng tao ngayon. Pero ang salita ng Diyos, hindi yan malalaos. Mananatili na dapat nating sambahin si Kristo na ating Diyos. And that we prove that we are slaves to God. And this is the whole duty of man. What is the whole duty of man? Correct! Ecclesiastes 12:13. You may be wondering right now or even confused right now. Oh, okay. So, what is really my duty? Being a father, being a husband, or being a mother, being a wife, being a child to your parents, a friend, to your comrades, an employee to your employer. What is really the whole duty of man? What is really the whole duty? What is the ultimate duty? What is the supreme duty of man? Sabi ng salita ng Diyos, oh. Napakaliwanag naman ng salita ng Diyos, ah. Amen. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this, sabi sa King James Version, the ultimate duty. Whole duty of man. Kaya pala, sabihin na natin naging maunlad ka, maasenso yung buhay mo bilang tao dito sa mundo. Pero huwag mo kakalimutan na ang pagiging malaya ka pa, o hindi ka pa malaya, o malaya ka na, ito talaga. Ang buong katungkulan, sabi sa ADB, ang buong katungkulan ng tao. Amen, mga kapatid? Amen. Yan ang buong katungkulan pala ng tao. Na wag nating kakalimutan na paglingkuran ang Diyos. Ngayon, paano natin mapapatunayan na we are slaves to God? Romans 12:1-2. Present yourselves holy, pleasing to God. Present yourselves a living sacrifice. Why? Because this is the true and proper worship. Ang tao ngayon, hilong-hilo na. Bakit? Can you just imagine there are 80,000 religious beliefs around the world and counting? Ito, kumukuri-Korean, so pwede ako dito. Can you just imagine, mayroong Korean
Mother guys. Oh, wow. May kakatog sa inyong pintuan. Logic. If there's a Father God, there's a Son of God, there should be a Mother God. Hallelujah, Mother God. Hindi talaga siya mabihira. Oh, thank you, Lord. Kaninong doktrina ito? Eh, mga kumukuri-kuriyan. At syempre, mga alin naman ng mga kumukuri-kuriyan. Ayun, na-convert tuloy. Hallelujah. Ang bihira, mga kapatid. Maging maliwanag sa atin kung sino sinasamba natin. Hindi ito kung anong trip lang. Kung anong film mo lang. No, John 17:3. To know God and our Lord Jesus Christ is eternal life. Amen. Yung makilala mo kung sino ba talaga ang Diyos na tunay, na yung sinasamba si Kristo, na yung sinasamba, ito pala. Amen. What? This is equal to eternal life. Mother God? Eternal life? One direction. I can't understand this. The world is getting crazy. And what is crazy is, there are people who's following these crazy thoughts. Diba? Mga, sabi nga ni Apostol Pablo, this is foolishness. This is stupidity. But people still follow the stupidity. Because they are blinded. Right? Are you getting me? Amen. Kaya tingnan nyo mga kapatid, mahalaga talaga na makilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. At sabi sa Hebrews 9:14, we thank our Lord Jesus Christ because through His blood, si Kristo na magkataong tao ay pangalang Jesus. Amen. At the age of 30, siya ay nag-ministry. Nangaral siya ng salita ng Diyos. At the age of 33, namatay siya, pinago siya sa krus. The third day, He rose again. Amen. He resurrected from the dead. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, how much more then will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from the acts that lead to death, Praise the Lord. so that we may serve the living God? How can we serve the living God? We must always desire to remain, to keep clean and cleansed. Sabi sa Tagalog, anong sabi sa Tagalog mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon. Nayang pa ba kayo? Yes, Okay, basahin natin sa ASND ito. Hebrews 9:14. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. We were set free because of the precious blood of Christ. You know, mga kapatid, nauunawaan ba natin ngayon kung gaano kahalaga ang banal na dugo ng Panginoon? Amen. Nauunawaan ba natin yung epekto, yung kapangyarihan, ang dugo ng Panginoon ang dahilan bakit tayo nakalag Amen. Praise the Lord. sa pagkaalipin ng kasalanan, ng kamatayan, ng kapangyarihan ni Satanas? Kung bakit tayo nagtamo ng buhay na walang hanggan, kung bakit tayo napatawad, Romans 5:8, nagkakasala ka pa ngayon, si Kristo hindi nagbago ng isip. Praise the Lord. Ang tao, madaling magbago ang isip pagdating kay Kristo. Depende sa mood yan. No? Pag mood mo to serve God, praise the Lord. Pag wala ka sa mood maglingkod, can't be bothered. I'm busy. Hallelujah. Right? Kapag dapag-dapa ka, hinahanap mo ang Panginoon. Nung nakatayo ka na, nakalimutan mo sino nagtayo sa'yo sa pagkadapa. Tunay. Katotohanan. Tingnan niyo ang sabi ng salita ng Diyos. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan.
Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ngayon nga sa inyong mga pagkakaupo, hindi po alam kung ano umiikot sa mga isip niyo ngayon. Hallelujah. Birthday party. I'm bored. Gutom na ako. Hallelujah. Tagal naman ni sister. Isa, parang di na yata matatapos to. Hallelujah. Yung isa naman, nantok na ako, tapusin mo na. Hallelujah. Ano pa man yung kasalanan na umiikot sa inyong mga isip ngayon, pati mga kasalanan nyo noon, gagawin nyo pa bukas. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kaya mga kapatid, yamang tayo nilinis ng banal na dugo ng Panginoon, ingatan natin yung kabanalan. Amen. Paglingkuran natin si Kristo. Amen. Pangatlo at panghuli, the truths about our divine freedom. The fruition leads to holiness. Yung bunga ng yung pagiging malaya ay nagdadala sa iyo sa kabanalan. Praise the Lord. Ano kayang ibig sabihin ni sister? Paano nagbubunga sa kabanalan? Ang kalayaan na tinanggap natin kay Kristo, di ba? Kung ikay sumusunod ngayon sa kalooban ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, ano sinusundan mo? Kabanalan ng Diyos. Kapag ba sinusunod mo ang kabanalan ng Diyos, nagkakasala ka? Huh? Are you committing sin when you obey the righteousness of God? No. Our freedom that we receive from our Lord Jesus Christ, it brings fruit. Praise the Lord. Nagbubunga ito. Praise God. Kaya nga sabi sa John 15:16, o ngayon, naririto ka. Sige, tanong ko. Sinong pumili? Pinili ka ba ni Kristo? O pinili mo si Kristo ngayon na paglingkuran mo siya? No. Pinili ka ng Diyos. Pinili mo ba siya o pinili ka niya? Pinili ka niya. God choosing us. Yes, we can say na your free will lead you to decide to serve the Lord. But before you decided, before the foundations of the world, He chose you. Amen. Before you came to realize that you will choose Him because of faithfulness and goodness, He chose you before the foundations of the world. Amen. Look, Thank you, Lord. hindi kayo. Sino nagsasalita dito? Si Jesus mismo. Ang sabi niya, Brad, sis, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Thank you, Lord. Para humayo kayo at mamunga. Amen? Mamunga ng mga bungang mananatili. At habang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang kabanalan, ang katwiran ng Diyos, ang Diyos naman ang magpapala sa iyo. Amen. Tingnan niyo sabi ni Kristo, sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Alam niyo ba? Alam niyo, I am choke myself. When I remind myself about the testimonies of yours, nung minsan nga nagpapatotoo tayo Isa-isa nating pinapatotoo ang mga ichinichismis namin ang buhay niyo sa iba. Kung paano ang Diyos gumagawa sa inyo. Habang ikinikwento natin, talagang namamangha ako. Can you just imagine, pauwi ka na dapat ng Pilipinas, pero nandito ka pa. Praise the Lord. Wala kang trabaho, pero hindi ka pinagkulang ng Diyos. Nagkasakit ka, pero pinagaling ka. Praise the Lord. Akala mo di mo makakasama ang pamilya mo, pero ngayon kasama mong naglilinggo. Pinaantas ka, hindi lang sa kalagayan mo sa lupa, maging sa iyong pananampalataya. Amen.
Sabi ko nga, kaya yung nakikinig, blessed na blessed talaga eh. Gusto na rin pumunta rito eh. Mabibless ka talaga. Bakit? Habang tayo'y nagbubunga, yung bunga na yan, binibigyan mo ng dahilan ng Diyos para kung ano man ang hilingin mo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sabi mismo ni Kristo, hindi ako nagsabi nito, di fake news ito. Salita ito ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, sa ganoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Thank you, Lord. Mga kapatid, our freedom, our spiritual independence brings fruition. And this fruition leads to holiness. I'd like to read this. Are you still with me? Amen. Bear with me. I really can't stop talking about Praise the word of Praise the God. Lord. Praise the Lord. Sabi sa Matthew 7:16-20, diba? Sabi ng tao, ikaw, mana ka talaga sa nanay mo? Mana talaga to sa tatay niya. Alam nyo kasi, kung anong puno, Hindi na bunga. siyang bunga. Ang Diyos natin ay mabuti. So ang bunga ng Diyos ay mabuti rin. So tayo ng mga anak ng Diyos, kung sino ang Diyos, ay gayon din tayo. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Ang tanong ko, mabuti ba tayo? Amen. By the grace of God. By the grace of God. Yan ang gusto ko sa inyo, napaka-humble nyo. Pero ang totoo, sabi ng salita ng Diyos, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinig na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ulit natin ito. 17. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Alam niyo ang apoy na yan kung ano yan? Opo. Yung nilalaro natin nung bata pa tayo. Ano bang sabi? Nang tayo bata pa? Langit, lupa, impyerno. Ang bata nga mismo ay sa impyerno. Lalo na pa tayo, na nakaunawa na. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano ang puno, siyang bunga. Tayo na mga anak ng Diyos. Pagpuri nga ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Papatunayan ba natin na tayo mga anak ng Diyos? Amen. Basahin nga natin sa John 1:12. Anong sabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo na mga pinalaya na ni Kristo ay mga anak na ng Diyos. Amen. Kung ang Diyos ay mabuti, ang mga bunga ay mabuti. Amen. Sabihin mo ngayon sa iyong kapatid, mabuti kang anak. Mabuti ka anak. Mabuti ka anak. You know, minsan kailangan lang talaga nating i-remind ang ating sarili. Minsan kailangan lang talaga natin i-remind ang isa't isa. Kasi minsan, yung mga desisyon natin naiiba sa puno. Pero kapag tayo napapaalalahanan, anak ka ng Diyos, mabuti ang Ama. Kaya naniniwala ako, kahit ikaw di naniniwala sa sarili mo, mabuti kang tao. Amen. Sabihin nyo nga sa mga kapatid, mabuti kang tao. Mabuti kang tao. Dahil ang Ama mo ay mabuti. O kaya happy Father's Day sa mga ama. Bagaman tayo nasa New Zealand, later on, Apostle Jonathan has a greeting to all the fathers. O mga kapatid, kaya tayo na mga anak ng Diyos, nakikita sa pamamagitan ng ating mga bunga ng mga paglilingkod na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil ang Ama mismo natin na ang Diyos ay mabuti.
Kaya pala kapag tayo nagbubunga, mga kapatid, kapag tayo ay nagbubunga, nababanal tayo. Kaya kung ang goal natin dito ay laging magbunga, makikita mo ang sarili mo pinadalisay ng Diyos. Amen. Pinapadalisay talaga tayo ng Diyos. Kasi syempre, your aim ay mabuting bunga. Diba? Kung your aim is mabuting bunga, then your plan is mabuting bunga din. Magpaplano ka ba ng mabuting bunga kung ang plano mo ay masama? Para magplano ka ng mabuting bunga, ang plano mo ay magiging mabuti din. Kaya hindi mo namamalayan na gagawa mo ang pinakamabuti. At sa nung ginagawa mo ang mabuti, binabanal tayo ng Diyos. Mas lalo nating nararanasan yung tunay na kalayaan. Ngayon, ano ang pangako ng Panginoon? What is the promise of our Lord Jesus Christ? Again and again, what is written in our text? What is the outcome? What is the outcome? Oh, what is our text? Amen. Romans 6:22. And the outcome of this is eternal life. For those who have been freed by God, the promise is you have your eternal life. Gusto kong basahin ito sa Amplified. Sabi sa 23. Because of God's grace, we receive the free gift, this eternal life, when we were freed by our God through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, the outcome of a life, listen to this. I'd like you to pay attention to this. The outcome of a life freed from the dominion of power of sins and death, slaves to God, living life in holiness and submission to God, has an eternal reward. Itong tatlong puntos na ito, kapag ito ngayon nakikita sa buhay mo, you're free from the power of sins and death, control of the enemy. What else? You are now slave to God. What else? You bring fruits because of your independence. Now you can claim, just like the promise of the Lord says, eternal life. You have it. You have it. You have eternal life. Amen. To God be all the glory. Father in heaven, we praise you. Amen. We give glory to you.